na-assign bilang university chaplain ng aming university at ako rin po ay nagtuturo sa aming mga college student. Kaya medyo nag-a-adjust pa po ako at naninibago sa parochial ministry. Mga minamahal kong kapatid, kung pinakinggan po natin at inunawa ang mga pagbasang ating napakinggan, maganda nga at naka-flash siya sa monitor. Pero always remember, iba yung nakarinig sa nakikinig. At ano po yung tema natin ngayon? Lagi po natin itong tatandaan. Sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Uulitin ko, sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Pero ano ang kulang? Ang kulang, ang tao ay walang pakialam, ang tao ay nagkukulang sa malasakit. Uulitin ko, ang biyaya ng Diyos ay sapat, pero ang kulang o ang nagkukulang, ang tao ay wala ng pakialam at wala ng pag-alaala sa iba. Ano pong ibig kong sabihin? Yung mayaman sa Ebanghelyo, kung pinakinggan po nating mabuti, bakit siya napunta sa impyerno? Ano po ang ginawa niya sa mahirap na si Lazaro? Wala po siyang ginawa. Walang po siya ng pakialam. Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Tatandaan po ninyo yan. Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Hindi rin po kasalanan na i-enjoy ang buhay. Pero ang tanong, ginagamit ba natin ang yaman na meron tayo? Ginagamit ba natin ang buhay na meron tayo sa paggawa ng mabuti at sa pagtulong sa kapwa? That's the question. Uulitin ko, wala pong masama sa pagiging mayaman sa kung anong meron tayo ngayon. But the question is, may pakialam ka pa ba sa kapwa-tao mo? May malasakit ka pa ba sa kapwa-tao mo? Ayun po ang naging dahilan kung bakit ang taong mayaman o ang lalaking mayaman ay napunta sa eternal punishment. Bakit? Throughout his life, he enjoyed everything. Pero nagkulang siya sa malasakit. Huwag na po tayong tumingin sa labas. Tignan natin yung sarili nating tahanan. Simple lang, pero malaking bagay ang epekto natin nito sa atin. Yung simple act of kindness in your home can really change your household. Kayang baguhin ng simpleng paggawa ng pagtulong sa bahay ang inyong tahanan. Ano pong ibig kong sabihin? Kung yung isang anak ay tumutulong paggising sa umaga, maglilinis, magwawalis, gumagaan ang buhay ng pamilya, tama? Pero kung yung anak, gigising na ng alas 12 ng tanghali, maanong ulam, puro reklamo, tas babalik sa higaan, bibigat ang buhay. Simple act of kindness can really change the society. Kaya mga kabataang naririto, magkaroon kayo ng pakialam. Simulan nyo yan sa bahay ninyo. Hindi yung magaling ka sa iba, pero sa nanay at tatay mo, pasaway ka. Huwag kang bida-bida sa iba. Kung sa tunay mong tahanan, tamad ka. Bato-bato sa langit ang tamaan, mabukulan ng magtanda. Okay? Mga minamahal kong magulang, ito po ay hamon din sa atin. Ang pagkakaroon ng pakialam at ng pag-unawa sa iba ay unang natututunan sa loob ng tahanan. Hindi po sa school, hindi sa simbahan, hindi itinuturo ng gobyerno. Ang unang guro ay ang mga magulang. Kayo po ang magtuturo sa mga kabataan. Huwag niyo po silang babyhin. Kung ano yung nakahain sa papagainan, ipakain niyo sa kanila. Hindi yung umiyak lang, bibigyan mo ng chicken joy. Darating ang araw, maghahanap na yan ng lechon. Kayo rin po ang mamomroblema. Mga minamahal kong kapatid, ang kasalanan ng mayaman, wala siyang pakialam, nagkulang sa malasakit. Pangalawa, sapat po ang biyaya ng Diyos,
kulang lang tayo sa malasakit. Bakit? Concrete example, sa isang handaan, sapat naman po yung handa, tama? Pero kapag ang nauna sa pila ay yung taong walang pakialam o walang malasakit sa susunod sa pila, sigurado, hindi sasapat ang pagkain. Tama? Pero kung iisipin niya yung kasunod sa pila, sapat ang biyaya ng Diyos. Sisters and brothers, it is really a challenge for all of us na magkaroon tayo ng malasakit sa tahanan, sa kapwa at sa bayan. Pangatlo at panghuli, galit na galit tayo sa issue ng flood control, sa kabila-bilang pagbaha. Pero wag natin laging isisi sa mga namumuno sa pamahalaan. Tignan din natin yung basic lang to. Bakit bumabaha? Hindi lang po dahil sa flood control. Dahil wala tayong malasakit sa kalikasan. Saan nyo po tinatapon yung basura ninyo? Simpleng pagtatapon ng balat ng candy. Simpleng pagtatapon ng bottled water. Minsan nga wala na tayong pakialam eh. Pagbalat ng candy, tapon dito. Maliit, pag nagsama-sama, malaking sagabal pag bumara sa kanal. Anong concern? Epekto? Baha. Matinding pagbaha. My sisters and brothers, simple act of kindness can really change the society. Huwag tayong manisi ng iba. Disiplinahin ang sarili, sumunod sa batas, magiging maayos ang lahat. Kaya nga sa Ebanghelyo, kahit na ang patay na muling nabuhay ay ipadala, kung matigas ang ulo ng tao, kung matigas ang puso ng tao, walang magbabago. Simula ng disiplina sa sarili, kapag natutunan natin, magkakaroon tayo ng better society. Disiplinahin, sarili, matutunan sa tahanan, at ibahagi sa iba. Maliit na bagay, may malaking epekto. Simulan sa maliit, kapag lumaki ito sa maayos na pamamaraan, lahat tayo magkakaroon ng maginhawang buhay. Amen. Please all stand. Ipahayag natin ang